Magandang araw po mga kaibigan. Sharing lang po tayo sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang itatopic po natin ngayon ay tungkol sa pagkatakot sa Panginoong Diyos. At ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos ay susundin natin ang kanyang mga utos. Yan po ang nakasulat sa Ecclesiastes 12:13. Basahin po natin. Ito ang wakas ng mga bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maliwanag po na ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At ito pala mga kaibigan ang tungkulin ng tao, ang pagsunod sa Diyos, ang matakot dapat sa Kanya. Kaya lang marami ho ngayon wala hong takot. Talagang ang gusto ng Diyos gumawa ng mga kabutihan, subalit ang mga tao ngayon nahilig sa paggawa ng mga kasamaan. Puro pagsuway sa kalooban ng Diyos ang pinagagawa. Yun pong nakakalungkot sa ating mga panahon ngayon mga kaibigan. Hindi ho mapigilan, talagang lumalaganap ang kasamaan, lalo na sa social media, sa mga online. Ay talamak po talaga kasamaan. At ito pa mga kaibigan, ang pagsunod o pagtupad ng kautusan ng Diyos, yung pala ay ang pag-ibig din sa Kanya. Basahin po natin ang unang Juan 5:3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Maliwanag po mga kaibigan. Hindi ka lang takot sa Diyos pag sumunod ka sa kanyang mga utos, kundi iniibig mo pa siya. Ganun ho ang pag-ibig sa Diyos mga kaibigan. Hindi ho yan na puro bunganga lang na iniibig ko ang Diyos, iniibig kita, mahal kita Panginoon. Hindi ganun. Hindi ganun. Kundi yung pagsunod sa kanyang mga utos at pagtupad, yung po ang patunay ng iniibig mo ang Diyos. Pagka ganun, di ba? Yung pang maliwanag. At alam nyo ho mga kaibigan, sa panahon ngayon, sa panahon nating mga Kristiyano, ang utos ng Diyos, ang salita ng Diyos ay si Kristo na ang ating pakikinggan, ang ating susundin, ang Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos Ama. Yung pang sinasabi niya, basahin po natin sa Mateo 17:5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ho ang Diyos, ang sabi niya, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Yung pumaliwanag ang sabi ng ating Ama, ang Panginoong Diyos, na ang kanyang anak na ang ating pakikinggan. Dahil nung sinugo niya ang Panginoong Hesukristo, yun po ang sabi niya, ang Panginoon Jesucristo na ng ating pakikinggan. Kaya doon tayo magbabase sa mga sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Ito naman ay pinapatunayan sa Juan 12:49. Juan 12:49. Sapagkat ako ay hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Siya ang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang mga salita, ang sinasabi niya ay salita ng Ama yun. Kaya pala ang sabi ng Diyos Ama ay ang ating Panginoon Jesucristo ng ating pakikinggan. Kasi po inilagay ang mga salita ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po sa mga tunay na Kristiyano, si Kristo na po talaga ang ating pakikinggan. At hindi naman po tayo tumututol na nung unang panahon ay nagsalita ang Diyos sa mga unang tao nung unang panahon. Subalit sinabi naman ng Panginoon Diyos Ama din na sa panahon ngayon ay ang ating Panginoon Jesucristo na ang ating pakikinggan, sapagkat sinugo niya ito. At nagkatawang tao ng ating Panginoon Jesucristo upang humarap sa mga tao at mangaral, mangumbinsi
na magbalik loob at maglingkod ang mga tao sa Panginoong Diyos, upang kung sino man ang susunod sa Kanya ay magtamo naman ng kaligtasan sa kanilang mga kaluluwa. At ang sabi naman ng ating Panginoon Jesucristo, ang sabi niya sa Juan 12:26, basahin po natin, kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, yung kanyang mga lingkod or maglilingkod sa Kanya ay dapat sumunod sa Kanya. Kung saan daw siya naroon ay nandoon din dapat ang lingkod niya. Ay meron palang kinaroroonan ng ating Panginoon Jesucristo. Meron po. Hindi niya man niyan sasabihin na kung saan ako naroon ay dapat naroon din ang kanyang lingkod. Kung wala siyang kinaroroonan, meron ho. Yun po ang hindi nalalaman ngayon ng mga pastor, ng mga peking Kristiyano, nagpapakunwari lang. Hindi naman talaga mga tunay na Kristiyano. Kasi po hindi naman sila sumusunod sa Panginoon Jesucristo. Hindi sila sumunod. Hindi kasi nila alam kung nasaan sa mabuting kapalaran naman, alam namin kung saan nandun ang ating Panginoon Jesucristo. So yun po ang ating anuhin niya yun, naalamin saan po ba ang kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo. Di basahin po natin ang Hebreo 3:1. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag sa kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Ang Panginoon Jesucristo pala ay dakilang saserdote. Ngayon, saan ba naroon itong dakilang saserdote, ang ating Panginoon Jesucristo? Saan bang kinaroroonan niya? Basahin po natin ang Hebreo 10:21. At yamang may isang dakilang saserdote, ang ating Panginoon Jesus, na pangulo sa bahay ng Diyos. Ayaw pong maliwanag. Ang kinaroroonan pala ng ating Panginoon Jesucristo ay nasa bahay siya ng Diyos, pangulo siya doon. Di ba maliwanag? Yan ang katotohanan. Hindi alam ng maraming pastor ngayon. Nasa bahay ng Diyos ang Panginoon Jesucristo. Siya ang pangulo doon, na dapat nandun din ang kanyang mga lingkod. Alin ba yung bahay ng Diyos na yan? Basahin po natin kung anong kahulugan ng bahay ng Diyos na kinaroroonan ng Kristo. Basahin natin ang unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ayun naman pala maliwanag. Ang bahay ng Diyos na kinaroroonan ng ating Panginoon Jesucristo, na siya ang pangulo doon. Ang bahay ng Diyos, yung pala ay ang iglesia ng Diyos. Nasa iglesia ng Diyos po ang ating Panginoon Jesucristo, mga kaibigan. Yun ang maliwanag. Nasa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Diba? Yun ang katotohanan. Ang mga apostol, anong katunayan na nasa bahay ng Diyos sila? Nasa iglesia ng Diyos sila. Ang mga tunay ng mga apostol, hindi yung nasa si Periol, na piki naman yan na apostol. Ang mga tunay, nasa iglesia ng Diyos yun. Basahin mo natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos. Diba? Apostol Pablo at saka silang magkakapatid sa loob ng iglesia ng Diyos sila. Yan ang katotohanan. Wala sa iglesia ni Kristo yan. Hindi totoo yan. Kay Manalo, hindi nila kapatid yun, ang mga apostol. Pati si Kristo, hindi yun. Sa Katoliko, wala rin yun. Sa mga born again, ako po, wala yan. Hindi totoo yan. Ang mga apostol nasa iglesia ng Diyos. At ang iglesia ng Diyos na yan, na kinaroroonan ng Panginoon Jesucristo at mga apostol, ayun ang samahan ng mga tunay na Kristiyano. Ang katunayan dyan, ang mga apostol ay anyaya nila sa ating mga tao, dapat makisama tayo sa kanila. Hindi tayo pwede magtayo ng sariling iglesia, kundi makikisama lang tayo doon sa mga apostol. Sila ang mga original na mga tunay na Kristiyano. Basahin po natin ang anyaya ng mga apostol. Unang Juan 1:3. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin,
Oo, at tayo ay pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Napakaliwanag po niyan mga kaibigan. Doon po talaga ang mga lingkod ng Diyos magsasama-sama. Sa iglesia ng Diyos na samahan ng mga apostol. Andun po ang Diyos Amay at ang Panginoon Hesukristo, nandoon sila. Doon tayo magsasama-sama. Kaya sumama na kayo. Sumama na tayo doon sa iglesia ng Diyos ng mga apostol. Yun po ang tunay at samahan ng mga tunay na Kristiyano. Wala nang iba mga kaibigan. Yung ibang mga iglesia-iglesia dyan, ako niloloko lang kayo dyan. Hindi yan tunay ng mga Kristiyano. Ang samahan ng mga apostol ho ang tunay. Yun ay ang iglesia ng Diyos. At sa ngayon halos lahat na ng mga bansa niyan ay may membro. Kaya international na yan May mga membro. International members. Church of God International sa English. Kaya international yan dahil lahat ng mga bansa may mga membro. Ang nakalagay sa Mateo 28:19 na pinagawa ang mga alagad ng mga alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya international lahat ng mga bansa di ba? Yun po ang topic natin sa mga oras na ito. Ang tunay ng mga Kristiyano, samahan ng mga apostol, iglesia ng Diyos. Yung pa ay utos ng Diyos na ang ating pakinggan ng Panginoon Hesukristo. Nang sabi ng Panginoon Hesukristo ay sumunod tayo sa Kanya, kung saan siya naroon ay doon din tayo. Ay nasa bahay siya ng Diyos or iglesia ng Diyos. Kaya dapat nandun din tayo. Sama-sama tayo sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Salamat po, magandang araw po.